Hello, Leo Collective. Ako po ito si James. Kamusta po kayong lahat from James Tarot PH? Ito po ang inyong weekly reading for June 8 hanggang 14. So alamin natin Leo ang mga naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, Leo, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Meron ka bang one question? Hawakan mo yan sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Leo, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you po for all of your love and support. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Cups. Meron kang dalawang ace dito, Ace of Cups and Ace of Wands, telling you na talagang meron kang bagong pintuan, bagong pagkakataon, or bagong chance sa isang bagay. So congratulations, meron kang sisimulan na bago ngayon. So hindi pa huli ang lahat, hindi ka pa bokya, there is something to look out for this week, okay? So, in your background energy, the Ace of Cups, this is all about you trying to understand kung ano ba talaga yung tawag ng damdamin mo. Masaya pa ba ako dito? Kontento pa ba ako? Happy ba ako? Am I napipilitan lang sa isang bagay? Panahon to para kilalanin yung tawag ng damdamin. Kung saan tayo masaya, kung saan tayo kontento, kung saan tayo palagay. Parang ganyan eh. So, wag mong isakripisyo masyado ang sarili this week. Learn to love what you love. Do what you want to do. And make sure na pinupuno mo yung kaligayahan mo this week. Okay? Importante ka, importante ang puso mo, importante masaya ka. Sabi nga dati sa slogan ni Enrile, gusto ko happy ka. Parang ganyan. So, parang ganon ka din. Gusto mo dapat happy ka. So, do not forget yourself in pursuing that happiness. Okay? In your core energy, you have the Queen of Pentacles. Alam ko, sub-sub ka ngayon sa trabaho or sa inaasikaso mo dahil parang meron kang gustong ma-reach na quota, ma-reach na standard, ma-reach na parang baseline eh. Parang meron kang inaabot ngayon kaya super tutok ka dito. Ramdam ko dito na gusto mo magkaroon ng pagganda or pag-abante pagdating sa kaperahan para mapanatag na ang puso mo, hindi ka na mamroblema pagdating sa panggastos, sa pambayad, sa pambili, especially now ang mahal-mahal na mga bagay-bagay, 'di ba? Ang mahal ng bilihin. So ikaw nakatutok ka talaga sa pagpapalago ng pera mo. Kung meron ka man ngayong negosyo or sideline or kung ano yung pinagkakakitaan mo, ramdam ko dito nakatutok ka talaga dyan. Sabi mo, kailangan ko tong masiguro na okay and working para nang sa ganun lahat ng needs ko ma-provide ko. Which is very good thing for you. Asahan mo ngayong linggong ito, yung pagganda or pagbuti ng usaping pera. Congratulations. Queen of Pentacles, the King of Pentacles. Wow! Kung meron ka mang asawa ngayon o partner, maaring business partner ito o katuwang mo sa isang kaching-kaching, ramdam ko dito na mold kayo together. Swak na swak kayo pareho para pagtulungan yung isang kaching-kaching or source ng kaperahan. Halimbawa, kayong mag-asawa ay tulungan kayo para asikasuhin yung negosyo. O kaya ikaw nanay at yung anak mo, pareho kayong nagkatrabaho para mabayaran yung utang, parang ganyan. Or pareho kayong kumikilos para masolve yung pinapagawang bahay, ganon. So, meron kang katulong dito, Leo, para masolve yung kaperahan, masupply yung needs. Kumbaga, hindi mo to dapat solohin. Meron kang kaagapay. Yun ang maganda dito.
Sa panahon to para i-build talaga yung empire mo. Kung meron ka mang sisimulan na negosyo, proyekto, talagang alam mong yayaman ako dito or aasenso ako dito, use your passion, use your heart, and collaborate ka. Yung tulungan ninyo, makakatulong to para lalong tumibay, lumago, tumatag yung inaasikaso mo. And you'll be very, very happy soon. Congratulations. So, Leo, tanungin kita ngayon, ano ba tong inaalagaan mo? Ano ba tong pinagsusumikapan mong lumago at magkaroon ng kaching-kaching? Comment down below, i-manifest natin yan, darating yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, the King of Swords. Sabi dito, Leo, maging matalino ka ngayon sa pag-solve ng bagay-bagay. Hindi pwedeng nakalista sa tubig. Hindi pwedeng puro bunganga lang. Kailangan meron kang pinanghahawakan. Halimbawa, meron kang supplier ng gantong product, or meron kang kausap ng gantong tao, or merong nangako sa'yo, or meron kang aasikasuhin. Hindi pwedeng papasok ka lang doon nang wala kang pinanghahawakan. Kung kailangan nakasulat yan, pirmado pareho. Kung kailangan merong middleman para merong witness. No? Kailangan dito sigurado ka sa bawat kilos mo. Bawal yung, sabi niya ganito sabi niya ganun Huwag mong kapitan yung sabi-sabi lang. Kailangan meron ka talagang mapanghahawakan to make sure na pagdating sa kaorasan, meron kang pruweba na, ito, sinabi mo to, nakasulat, may screenshot ako. Parang ganun So you need to be smart this time. Pagdating sa diskarte, sa taktika mo, sa strategy mo, para magawa yung isang bagay. Kumbaga, action-oriented ka ngayon. Lahat ng bagay sinisiguro mo na tama, nasa tamang lugar, nasa tamang oras, pwesto, at talagang hands-on ka. King of Swords, the Queen of Pentacles, yes. Kung ito man ay negosyo, property, sideline, kahit simpleng barbecuehan pa yan or nagbebenta ka lang sa malamig, importante pa rin dito na matalino ka kung paano mo hahawakan yung kaperahan mo. Okay? Hindi pwedeng iaasa sa iba o ipagkakatiwala lang sa iba. Kailangan nandun ka, involve ka. Kung merong pipirmahan ng mga kontrata, papeles, dokumento, basahing mabuti. Kasi pera mo nakasalalay dyan. Okay? Make sure this week you know what you're doing. And very, very meticuloso ka. Okay? Aaralin mo muna ang lahat bago tayo gagalaw. Kasi nga, pera ang involved dito or yung iyong paglago. Okay? So, mga Leo, ano ang birthday mo? Comment down below para ma-activate sa'yo tong good news na ito. Okay? In the area of what you need, meron kang the Empress card. Si Empress dito, kailangan daw ikaw, Leo, you take care of yourself. Very, very very importante. Sinabi ko sa iyo kanina sa opening natin na importante maligaya ka. Importante okay ang puso mo, okay ang emosyon mo, and hindi mo masyadong sinasacrifice ang sarili mo to the point na parang sagad ka na and you don't know how to be grateful pa. Dahil nga parang feeling mo, wala nang laman yung cup mo. Nag-overflow na. So sabi dito, protect yourself. Take care of yourself. Hindi lang physical, kundi mental. Kasi kung hindi ka okay, paano mo aalagaan tong mga halaman, trigo, yung kapaligiran mo, yung negosyo mo, trabaho mo, yung buhay mo, di ba? So, panahon to eat healthy, sleep na may tamang oras. Baka minsan sa inyo kulang sa tulog, kulang sa pahinga, hindi nag-exercise or walang time to give yourself yung pamper, no? Mag-pamper ka naman sa sarili mo. Kung gusto mo magpakulot, magpaganda, bumili ng bagong damit, nakita ko dito, whatever makes you feel good, empowered, happy, gawin mo yon. Dahil kapag okay ka, kayang-kaya mong hawakan lahat ng bagay sa paligid mo in the best way possible. 'Di ba? Kailangan tayong lahat, we are on our best element. Kasi pag ganon, mas productive tayo. No? Empress card, the Magician card. Alam mo, pinapayuhan ka rin dito na magtiwala ka sa iyong sarili. Parang ganon Kasi meron sa inyo, nag-overexert. Ano ibig sabihin nun?
Kapag merong gagawin sa opisina, sa trabaho, tatapusin mo siya agad ngayon. Minamadali mo, pinapuwersa mo, parang wala kang tiwala na mag-relax, maupo, na kaya ko yan trabahuhin for the whole day. Hindi ko kailangan puwersahin ang sarili ko na matapos agad siya para lang may mapatunayan, para lang may ma-prove sa iba. Parang ganun eh. Nakita ko dito na relax, you can do this, you can create this, magagawa mo, maaabot mo, ma-achieve mo. Ang kailangan mo lang ngayon mag-relax, magtiwala, at i-regulate yung emotion mo. Nakita ko dito sa view parang may high blood pressure, may vertigo, masakit ang batok, masakit ang likod. So make sure na you learn to relax. Kasi doable naman siya, magagawa mo naman siya, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Five of Pentacles. Si Five of Pentacles dito, ng yung spirit guides na medyo may problema ka sa pera, nag-i-struggle ka ngayon, or meron kang pinagsusumikapan and you feel like, kailan ba ito matatapos? Pagod na pagod na pagod na ako. Ang hirap-hirap na. Pero dahil gusto mo nang kumawala sa struggle na ito, talagang pinagsusumikapan mo yung isang bagay. Ramdam ko dito yung effort mo talaga. Kaya nga pinapayuhan ka na magpahinga, mag-relax, unahin ang sarili kasi pag okay ka, magagawa mo to ng tama. Kasi okay ang katawan mo, okay ang isip mo, 'di ba? So, naiintindihan naman kita. Pati yung spirit guides mo sabi niya, gets, gets, gets. Gets nila kung bakit ka nagsisipag ngayon, kung bakit ka nagsusumikap ngayon. Dahil gusto mo nang makawala sa struggle na ito. Pero in the process, sabi niya, balansehin mo lang. Kasi kayang-kaya mo naman eh. Huwag mo masyadong pilitin ang sarili. Okay? The Five of Pentacles, the Four of Pentacles. Yes, you're striving for stability. Gusto mo magkaroon ng stable pera, stable income, trabahong hindi temporary, gusto mo na maging permanente doon, meron ng kontratang kakapitan para hindi ka na mangangapa kung next month ba may trabaho pa kami, parang ganon. Gusto mong maging stable lahat, kaya nagsumikap ka ngayon. Pero payo sa'yo, Leo, na yung spirit guides, kumawala ka sa mga weaknesses mo. Okay? Marami kang mga iniinda ngayon, marami kang nirereklamo, marami kang mga, bakit ganto, bakit ganun, bakit wala ako nito, bakit wala ako niyan. Huwag mong isipin yung wala ka. Huwag mong isipin yung weaknesses mo. Meron ka pang bala para magtagumpay sa buhay. Panahon to para i-open ang sarili mo. Huwag mong masyadong i-guard ang sarili sa mga takot mo, sa mga inhibitions mo, sa mga overthinking mo. May magagawa ka para maabot tong stability mo. Kumbaga narinig ko, huwag ka na kasing mahiya, huwag ka na kasing matakot, huwag ka na kasing malumbay dyan, galaw-galaw, kasi meron ka magagawa para makalaya dyan sa stagnancy or struggle na yan. Okay? In the area of your near future, meron kang the Six of Cups. Alam mo, sabi dito, isang malaking sign to ha, you will win this struggle. Makakalaya ka ngayon. Kung ano man tong problema mo ha, na kinakaharap mo ngayon, nako, panalo ka dyan. Makakalagpas ka dyan. This is really triumph over obstacle. Paglagpas sa isang mahirap na sitwasyon, paglagpas sa isang struggling phase ng buhay mo, at kitang-kita ko dito yung security. Secured na secured ka na at panatag ka na. Yung puso mo walang pagsidlan ng saya kasi, wow, Lord, salamat nakalagpas din ako. Ang tabayanan mo 6 days, 6 weeks, or 6 months after watching this video, nako, napakaganda ng Pasko mo dahil yung problema mo ngayon, hindi mo yan dadalhin sa future na yon. Makakalaya ka dyan, makakalagpas ka dyan, survivor ka dyan. Congratulations. Six of Cups, you have the Five of Swords. Yes, mapapalingon ka na lang and you will tell yourself, wow, worth it lahat ng pinagdaanan ko. Kung ano man tong pinagdaanan mo ngayon, in the near future, you will tell yourself, okay pala ang lahat. Kinaya ko, nagawa ko, naipaglaban ko, ako ang nagwagi. You're gonna win at all cost. So, wag ka nang magpaka-bitter sa nangyayari ngayon. Isipin mo na lang na may meaning to, may dahilan to. And in the near future, ako pa rin ang panalo. Okay? Congratulations.
In your challenge, meron kang the sun card. Okay? Siguro ngayon ay nawawalan ka ng gana, takot ka, halo-halo emosyon mo eh. Narinig ko dito na meron kang alinlangan, meron kang duda, and then nag-overanalyze ka. Iniisip mo, paano kung matalo? Paano kung paano kung magkamali ako? Paano kung walang mangyari? Paano kung i-reject ako? No? Masyado kang nakakulong sa negatibong space. Okay? So ngayon pa lang, Leo, sinasabihan ka ng yung spirit guides na practicein mong mag-isip lagi ng maganda. Kung kaya mo mag-overthink ng pangit, kung kaya mo mag-overthink ng mga mali, dapat kaya mo rin mag-overthink ng mga magagandang posibleng outcome. Okay? Baguhin natin yung mga mentality natin this time. Sun card, the Seven of Cups. Ang kalabuan ng isip mo ngayon ang nagpapalito kung ano yung dapat mong gawin. Meron kang mga idea, meron kang mga plano, pero masyado kang clouded. Malabo sa isip, malabo sa damdamin kung ano ba yung gusto kong gawin. Naguugat yan sa mga overthinking mo. Iniisip mo agad, ay baka mag-fail lang yan, ay baka mali yan para sa akin, ay baka hindi ito para sa akin. Lalo kang napupurnado sa pagpili dahil nga pinapangunahan mo ng nega. Sa panahon to para pagliwanagin ang isip, think positively at maging optimistic ka sa mga pipiliin at gagawin mo ngayon. So kung makakaranas ka man ng pagkalito, normal lang yan, pero piliin mo lagi, ano ba yung malapit sa puso ko? Ano ba yung tawag ng aking damdamin? San ba ako masaya? Yun ang unahin ko. Okay? In your fortune, meron kang infinite abundance. Wow, i-claim mo to. Isulat mo nga sa baba, abundance is pouring into my life. I claim it, I claim it, I claim it. This will be yours. In your fortune, meron kang the Two of Wands. Naku, meron po sa inyo babiyahe. Meron ka bang lakad this week? Meron ka bang pupuntahan? Nakita ko dito na maganda tong pupuntahan mo. Very productive ito. At ito yung magpapa-advance sa'yo moving forward. Congratulations. Kitang-kita mo na sa kamay mo kung ano yung potential mong pwedeng gawin. Kaya huwag matakot mag-risk. Huwag matakot sumubok na mga bagong bagay because merong tutulong sa'yo para asikasuhin yan. Pero importante dito, ikaw. Ready ka bang tumulay or takot ka pa? Panahon na to for you, Leo, na kumawala sa comfort zone mo at sumubok na mga bagong bagay na alam mo sa puso mo, kayang-kaya kong papasukin. Okay? Two of Wands, the Three of Cups. Wow! Meron kang isi-celebrate with family and friends. Kung ano man tong bagong gagawin mo, ramdam ko dito na matagal mo tong hinintay. Halimbawa, hinintay mong dumating yung ticket or yung visa patungong Canada, dumating bigla. So mag-celebrate na yung family, yung friends dahil nakuha mo na yung susi para makatuloy ka na sa new adventure. O halimbawa, dumating na bigla yung pagpasa mo sa isang licensure exam or dumating na yung konfirmasyon na gagraduate ka na sa college, parang ganyan. So kung ano naman tong darating na magiging tulay mo sa mga bagong bagay ay worthy ng celebration. And you are very, very happy. Walang pagsidlan ng saya ang buhay mo dahil dumapo din. Congratulations. In your divine messages, what do you need to release? Tinatawag ka ng yung spirit guides, Leo, na pakawalan yung mga dapat pakawalan. Especially kung hindi na para sa'yo, nakakagulo lang, nagpapahirap sa'yo. Learn to separate yourself sa mga kanigahan, sa mga maling iniisip, sa mga panmamaliit mo sa iyong sarili. Diyan magsimulang luminaw ang lahat kung kaya mo nang i-release yung mga takot na yan at inhibitions na yan. Okay? In your divine, meron kang Ace of Wands. 1-1, you're on the right path, you're on the right door, something is happening to you. Maaring bagong idea ito, bagong plano, bagong lugar, bagong pagkakataon, or promotion, pwede din. Kung ano naman tong bagong to, yakapin mo. Be confident in yourself and be action-oriented. Binibigyan ka ngayon ng chance para sa isang bagong bagay, huwag sayangin. Okay? Ace of Wands, the Ten of Wands. Sabi dito, kailangan talaga handa kang ilaan yung hard work para sa bagay na ito.
Ramdam ko na para bagang nalulula ka. Iniisip mo ay napakaraming kailangang asikasuhin dyan, masyado yung matrabaho, masyado yung mahirap, ayoko niyan, ayoko niyan. So parang sabi dito, wag mo namang sayangin. Hindi porkat mahirap ay bibitaw ka na. You have the power, you have the ability to make this work in your life. Kailangan mo lang kasing patunayan kay universe, kay God na handa mo pagsipagan ito o pagsumikapan ito para makuha. Gano'n lang naman kasimple yun eh. Parang tinetest ka lang ni God kung ready ka talagang yakapin to at ingatan at alagaan. So ngayon, prove to them na willing ka for the hard work, willing ka to give your all para maganap ito. Okay? Congratulations. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have whale, great worry over nothing. Yes. Masyado ka nag-overthink, masyado ka nag-overanalyze tungkol sa mga problemang hindi naman talaga problema. Okay? You also have nest, an emotionally secure, loving family is important to you. Sabi dito, bond with your family, appreciate your family. Sila talaga yung nandyan para sa'yo. Sa kanila kahuhugot ng motivation, ng power, ng energy. Kaya make sure that you are there for your family. You have dog barking, advice from a wise friend. Sabi dito, merong payo sa'yo ang kaibigan mo, pakinggan mo daw. You also have victory in some endeavor. Yes, may panalo, may tagumpay, may kaligayahan. Congratulations. Ang outcome ni Leo for June 8 to 14, the 8 of Swords. Okay, sabi dito, Leo, makakalaya ka na sa kinakalugmukan mo. Kung dati parang feeling mo kapos na kapos, salat na salat, parang wala kang magawa, nakatali ka lang dyan, nakastuck ka dyan, pero actually meron. Makakahanap ka ng tamang diskarte ngayon para makawala ka sa struggles mo at makaisip ka na ng magandang paraan na isang malaking idea na parang yes, dumating din yung paraan ko, dumating din yung strategy ko at super happy mo dahil once and for all, makakalaya ka na dyan sa problemang yan. Congratulations. 8 of Swords, the 4 of Cups. Yes, for a very long time, masyado ka na dismaya. Masyado kang na-disappoint. Yan. Dahil sa mga paulit-ulit mong ginagawa dati, parang feeling mo na stuck ka na. Wala nang nagbabago, wala nang growth, wala nang pag-abante. Pero asahan mo, sa pagdating ng bagong bagay, maaaring bagong idea to, bagong plano o bagong tao or bagong opportunity, yan talaga yung magpapalaya sa'yo sa kinukulungan mong problema ngayon. Congratulations. So yakapin mo tong bagong darating, i-prioritize mo because it will help you pagdating sa pag-solve ng problema at pag-abante. Congratulations. Darating din yan, makakalaya ka rin din dyan. Okay? So Leo, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Isipin mo na yung question mo. Inhale. And exhale the answer to your question. You have beautiful. Ooh, 6 of Cups and then the 5 of Pentacles. Okay? At the bottom, meron kang the 6 of Wands. Alam ng yung spirit guides na gusto mo nang magtagumpay sa buhay. Gusto mo nang maabot yung pangarap mo, yung gusto mo, yung dream life mo. Gusto mong maging winner, maging successful dyan. Pero sabi dito, meron kang dapat tigilan. Meron kang dapat tapusin sa buhay mo na mali or hindi na nakakatulong sa'yo. Kung gusto mo talagang makaabante, maging maunlad, maging maasenso, you really need to let go of your past. Putulin mo na yan, past relationship, past pangarap, past mong pag-asa sa isang bagay. Panahon to para ang tignan ay yung present saka future. Kapag nakadikit ka pa rin sa past, nahihirapan kang makaabante. Ramdam na ramdam ko dito yung struggle mo. Na parang, God, gusto kong manalo, gusto kong makuha to, gusto kong maabot to. Pero meron kang dapat baguhin ngayon. Sabi ng yung spirit guides, hanggat nakatali ka pa din sa mga maling bagay, maling tao, maling habits, maling routine, mga mali mong pag-iisip, mahihirapan ka lalong manalo dyan. Sabi dito, kailangan mong tulungan ng iyong sarili. Bumangon ka, lumaban ka, buksan mo ang pinto kasi kayang-kaya mo naman. Huwag mong hintayin na may tumulong sa'yo.
Huwag mong hintayin na merong Prince Charming or Fairy Godmother na lalapit sa'yo para iahon ka sa isang laban. Kayang-kaya mong ipanalo ang sarili, pero kailangan mo munang tapusin, tuldukan yung isang bagay o isang endeavor sa buhay mo na lalo nagpapahirap sa'yo. Okay? Sabi dito, maybe, pwede to, pwede pa. Pwede mo siyang mapanalunan, pwede mo siyang magawa or magka-asenso dyan, pero marami ka pang dapat plansyahin ngayon. Kaya maybe pa ito. Kapag hindi mo to inaksyonan, paano to mangyayari? Pero pag inaksyonan mo, maaaring baka makuha. Kaya depende sa iyo eh. Nasa kamay mo yung sagot. No? Walang konkretong sagot dito dahil depende to sa choice mo. Choice mo bang iwanan yan at putulin na or hindi? Choice mo bang layuan na yung mga bagay na kalayo-layo na or hindi? Choice mo bang bumangon sa sarili mo or hindi? Depende to sa action mo. Doon mag-uugat yung reaction or yung kapupulutan ng victory na ito. Okay? So panahon to para questionin mo ang sarili mo. Kaya ko bang bitawan? Kaya ko bang layuan para tunay akong manalo? Okay? The answer lies within your hands. Okay, Leo? So, ito po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 8 to 14. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.